Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isuji Psalmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Praise Galilea, magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, na ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito'y palingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras nito, una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan. Hindi natin pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na biniyayaan ng mga pangailangan natin. Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng biyaya. Kahit na po sa ating pagkulang sa Panginoon, subalit ang Panginoon patuloy po na naggabay po sa atin. At hanggang sa mga araw na ito ay binigyan po tayo ng pagkataon na maparating sa atin ang Kanyang mga salita. Kaya huwag natin sayangin ang pagkataon na pinagpala po tayo ng Diyos hanggang sa mga araw na ito na baliwalain lang po natin. Sa lahat nating mga kasama sa ministry, lahat po ng mga Apostolic Believers of Christ International, magandang umaga po sa lahat. Hapon, gabi man, sanda ko ng daigdig, naway ang kapayapaan at habag ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Noong kahapon mga kapatid, ating pinag-aralan tungkol po sa bautismo, kung sino ba talaga ang totoo may bautismo, o baka umaasa lang po tayo na mayroong bautismo, yung pala wala. Noong kahapon mga kapatid, pinag-aralan po natin tungkol po sa bata na isilang babae-lalaki ayon po sa kautusan ni Moises sa Levítico 12:1-5. Na kapag ang isang babae ay nanganak ng lalaki at babae, mayroon pong alituntunin na binigay po ng Panginoon kay Moises para po na sundin ng mga angkan ni Israel. Na kapag ang bata ay ipinanganak kung lalaki, ang kanyang ina, manatili po ito na 7 araw na siya ay magmalinis sa kanyang pagdudugo, at pagdating na 8 araw, tuliin ang bata at pangalan siya sa kanyang pangalan na nais ng mga magulang. At paglagpas po, kung paglipas ng 33 days, 33 araw, ay maghanda sila ng tupa, kalapati, kung bato-bato man, upang ialay sa Panginoon sa paglilinis ng bata at ang ina. No, sa kanyang karumihan, habang siya po ay naghintay ng araw. Yan po ang sinabi ng Biblia. Yan po pinag-aralan natin kahapon. So ipatuloy lang po natin ito para manawaan natin ang Biblia, para po na tayo mismo ang magpapatunay kung may prove natin na talaga mayroon tayong kasiguruan at may bautismo. Sapagkat ang bautismo kailangan talaga bautismo po na ito po ginagawa ng mga propeta at ng mga apostol. Kasi propeta John the Baptist ay gumawa din ng bautismo bago pa ang Kristo na papako sa cross. Now, ang bautismo naman natin ngayon na sinusunod natin, ito po ang bautismo ng apostolis na diyan po tayo nagkaisa po ng kanyang kamatayan sa itaas ng cross. Now, si John the Baptist, naparito po siya ayon sa kautusan ni Moises. Then, pagkatapos po ng pagtupad ng nakasulat ng ating Kristo sa kanya sa Biblia, ay ipinako na po siya sa cross.
Now, anong kaibahan ng kautusan ni Moises at ng kautusan ng Panginoon Kristo? So, sa kautusan na bigyan ng Israel, may kaibahan po sa New Testament at saka Old Testament. Kasi sa Old Testament, yung kakatayan nila po, tupa, guya, kambing, no? So, yun po ang paglinis ng mga angkan ng Israel kapag sila po ay naging marumi sa paningin ng Diyos. Na yun po mga kapatid, isang anino lang po yan ng darating na walang iba ang ating Panginoon Kristo. So, dugo pa rin ang kapatawaran, paglilinis po ng angkan ng Israel. Hanggang sa palitan ng Kristo, dugo pa rin niya ang maglinis sa ating walang hanggang kapatawaran. So, yun po siya po ang katuparan na nailalim ng unang tipan hanggang po sa bagong tipan. So yun na po mga kapatid ating dapat malaman. Now, ulitin natin na ang bata, pag siya po talaga ay isinilang, pagdating ng 8 araw kung lalaki, tutuliin siya at pangalan siya sa kanyang pangalan. Tulad ng Panginoon Kristo, pagdating po ng 8 araw, tinuli siya at pinalan siyang Jesus. Ay bigay po ng anghel kay Jose. Then, pagdating na po ng mga panahon ng 33 araw, na siya na din ay inalay kung doon sa Jerusalem. Yan po ang kautusan ni Moises na ginawa po ng Panginoon Kristo mga kapatid sa kanya pagparito. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Basahin natin. Kasi kahapon short tayo ng oras, so dapat natin to patuloy para kahit paano mayroon tayong malalaman at malaman natin kung may bautismo na tayo wala pa, no? Yan po ang dapat gawin natin. So unahin natin ang bata. Pag ipasok siya sa simbahan, hindi bautismo ang maganap. Yun po ang pag-alay, no? Pag-alay sa bata at saka pag-alay ng mga hayop, kung tupa, bato-bato, mga kalapati, o ito po ang mga batid, ialay sa Panginoon para po na malinis na po ang bata at ang nanganak. Leviticus chapter 12 verse 1 up to 5, pakinggan natin hanggang po sa city. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, siya ay ituturing na marumi sa loob ng 7 araw. Tulad ng panahon siya ay may dalaw, buwan ng dalaw. Verse 3, sa 8 araw, tuliin ang kanyang anak. Tuliin. So, tama. Ang Panginoon Kristo talaga, itinuli po siya sa pagdating ng 8 araw sa Lucas 2:21. Tinuli siya pagdating ng 8 araw at pinalan siyang Jesus. Iyon po ang kautusan ni Moises. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ito. Hindi pwede sabihin natin na wala na ito. Kasi ang kautusan po, hindi po binabaliwala. Pinapatuloy ito hanggang sa panahon ng mga apostoles. Si Apostol Pablo nga, may tinuloy 5 lalaki na binata at siya nagbayad ng pagtuli para na hindi masabi ng ilan ng mga Hudyo na hindi siya sumunod ng kautusan. So verse 4, dahil siya ay dinudugo, maghintay pa siya na hanggang sa paglipas ng 33 araw bago siya ituturing na malinis dahil sa dugo ng kanyang panganak. So ang paglinis ng kanyang panganak, 33 days. Hindi siya maaaring humiko ng kahit anumang bagay at hindi siya maaaring pumunta sa tulda ng tipanan. So hindi siya makapunta ng simbahan, hindi siya makapasok sa simbahan hanggang hindi matapos po itong 33 araw. Then pagkatapos sa paglinis, kapatid, dito naman sa babae kung mga anak, pagkatapos paglinis, mag-alay po sila. Now kung babae ang anak, sa verse 5, kung babae ang anak niya, tuturi siyang marumi sa loob ng 14 na araw. So 14 na araw po kung babae ang anak. 14 na araw, ituri siyang marumi. Then, na araw, tulad ng panahon siya ay may buwan ng dalaw. Maghintay pa siya ng 66 na araw bago siya ituring malinis mula sa dugo ng kanyang panganak. So 66 days.
kapag babae po ang anak. 14 days din, hindi siya pwede makahipo ng anumang bagay. Kasi sabihin natin, kaugalian ng sanlibutan, kahit kung bagong nanganak po ang babae, minsan po ang lalaki ay gusto sipingan, no? Ang kanyang asawa, kahit hindi po panahon pa po na sabihin natin, siya po ay umabot na po sa panahon. So mayroong ganyan sa sanlibutan na mangyayari, at kaya ito po ang pinagbawal ng Panginoon, na hindi siya makahipo ng mga bagay, no? Kasi mga babae din, kahit na po nabago siyang nanganak, parang ganun din, no? Humihipo siya ng mga bagay na kahit anuman. So hindi pwede. Sa verse 6, kapag natapos ng araw ng kanyang paglinis para sa anak ng lalaki at babae, magdala siya ng sa pari sa malapit na may pintuan ng tuldang tipanan sa isang tupang may 1 taong gulang. So magdala siya ng tupa, 1 taong gulang, bilang handog na sinusunog, at isang inaakay na kalapati o bato-bato bilang handog ng paglilinis. Verse 7, hinandog ito sa pari sa Panginoon. Hinandog ito ng pari para sa Panginoon para malinis ang kanyang karumihan dahil sa kanyang pagdudugo sa panganak niya, at magiging malinis na siya. Kung hindi niya kaya ang handog ng tupa, maghandog siya ng 2 kalapati. So ito po ang naabot ni Maria ni Jose na inalay po ang Hesus Kristo. Ito po handog nila, itong kalapati lang at bato-bato. So kasi wala silang tupa, so ang hinandog ni Jose ni Maria kay Padre Simeon, yun po ay bato-bato at kalapati. So wait na ito, malinis na po siya sa handog na ito. So sa pamagitan ng nagawang ito ng pari, maalis ang karumihan niya at inutuloy siyang malinis. Ito ang mga tuntunin tungkol sa babaeng nanganak. So yan po mga kapatid, ang utos. Kaya ang bata, pag pinasok sa simbahan na mula sa kanyang pagsilang, hindi ipobautismo. Ito po ang tinatawag na pag-alay sa Panginoon at paghandog nila ng tupa, bato-bato kung kalapati, kung bato-bato. Ito po ang kautusan ni Moises. Alam na po natin na hindi pala bautismo ang gagawin sa bata kapag ito po ay pinasok po sa simbahan. Hindi talaga yan bautismo. Now, subalit, hindi maiwasan natin sa mga tradisyon kung ituntunin na minsan din yun po. Ako kasi po, ganun din. Ako po ay nabautismo po sa loob ng simbahan. Ako po ay sabihin natin na hindi ko alam kung ano po yung ginagawa sa akin na aking mga magulang. Tulad ng aking mga magulang din, na sila din ganun ang bautismo sa loob ng simbahan. Pero yung bata pala, na ipasok sa simbahan, hindi bautismo ang mangyari. Hindi bautismo ang seremonyas na gagawin. Yung pala ang pag-alay. At maghandog sila ng tupa na 1 taong gulang, o kung hindi mo maabot ng tupa, wala kang tupa, pwede kalapati, 2 bato-bato, 2 kalapati at 2 bato-bato. So ito pong naabot na po ni Maria ni Jose, na siya po ay inalay sa Panginoon, no? Naghandog lang po sila ng bato-bato. Dito mga kapatid sa Lucas 2:21 at 2:24. Pakinggan natin mga kapatid para maintindihan natin at mapakinggan natin kung ano ba talaga itong ibig sabihin ng bata kapag ipinasok po sa simbahan. 21:24 sa Kabanata 2, talata 21 hanggang sa 24. Pakinggan natin. Pagdating ni 8 araw, tinuli ang sanggol at pinangalanan siyang Hesus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Verse 22. Dumating ang araw sa paghandog ni Jose at Maria sa templo ng Jerusalem ayon sa kautusan ni Moises, patungkol sa mga babaeng nanganak upang maituring silang malinis. Dinala nila ang sanggol sa Jerusalem para ihandog sa Panginoon. Tingiti, alay, handog. Sapagkat nasusulat sa kautusan ng Panginoon,
ang bawat panganay na lalaki kailangan ihandog sa Panginoon. Hindi po. At upang maituring na malinis si Maria, naghandog sila ng ayon sa sinabi sa kautusan ng Panginoon, isang paris na bato-bato, 2 inakay na kalapati. Isang paris na bato-bato, 2 inakay na kalapati. Ito lang po ang naabot talaga ni Maria, hindi po tupa. So, hindi man talaga ay sabihin natin masagana kung maunlad ang buhay. So, sa panahon ng Kristo mga kapatid, naabot na po nila itong bato-bato at kalapati ang hinandog sa Panginoon. Yun po. So, maliwanag po na ang bata pala, pag pinasok sa simbahan, hindi bautismo. Ngayon, kung yun ang nangyari sa iyo, na ikaw maliit pa at sinabi mo na ikaw bautismado na, so dapat alam mo ito. Na ito pala ang wala pang bautismo, itong tumatanggap ng seremonyos na ito, wala pa silang bautismo. Kasi ang bautismo po, hindi po para sa bata. Hindi para sa bata ang bautismo. Ang bautismo para po sa marunong magsisi. Kasi yung bata, hindi po, wala pong ginawang kasalanan niya. Kasi kung 33 days lang pang bata mula isinilang, ipasok sa simbahan, at saka babae 56 days, paano gagawa ng kasalanan yon? Paano magsisi yun? Hindi nga niya alam. Tayo dati, ganun din. Natin alam na ito pala ang ginawa ng ating mga magulang. Kasi ako, bautismado din ako sa Katoliko. Bautismado ako din na rebaptize ako ng Apostolic is 2003. So, mag 30 years na po ako. Kasi 73 ako isilang. Din ako po ay na-rebaptize ng pangalan ng Panginoon Kristo is mag 30 na po ako kasi 2003 ako na-rebaptize in the name of Jesus Christ. Doon na po sa tubig, doon na po sa ilog. So, yun na po ang nangyari sa akin. So, bakit iniskas natin ito? Hindi natin ito iniskas para na manira po tayo ha. Biblical lang po tayo. Ito po, binigyan tayo ng Panginoon pagkataon na maging tagapagturo tayo ng kanyang salita para malaman natin ang katotohanan. Dahil po, pag wala tayong bautismo, walang kapatawaran. Sinabi ko na nga, baka sabihin mo ikaw na bautismo sa bata ka pa ako, nangyari din sa akin yan. Ako na bautismo din ako, no? Sa ganun paraan, sa simbahan. Pero bakit nag-rebaptize ako? Kasi ito na gusto mga kapatid na lumaki na po din siya. Paglaki niya na malapit na siya mag-30, pumunta siya sa Jordan. Now, si Panginoon Kristo mga kapatid, dumating ang panahon na siya mo magpabautismo doon sa ilog ng Jordan. Mula siya sa Galilea, papunta po ng ilog ng Jordan para magpabautismo siya kang John the Baptist. Yan na po, bautismo na po itong sinabi dito. Basahin natin sa Matthew chapter 3, 13-17. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Ito, bautismo talaga ang pinag-usapan nito. Bautismo na ito. Tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. So si John the Baptist, kasi siya po tagapagbautismo. Tagapagbautismo po si John the Baptist. Din, sino magbautismo sa kanya? Siya tagapagbautismo, walang magbautismo sa kanya. Kaya ang sabi niya, ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon sa 15, pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Dahil ito ang narapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So yung pagkalooban ng Diyos na siya din ay dapat bautismuhan. Ating Panginoon Kristo. So ito mga kapatid, malapit na po siya mag 30 years na nagpabautismo po siya. 16. At kaya pumayag na lang si Juan. Nang nabautismuhan na si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. So nakita niya ang Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, pumatong sa kanyang balikat, bumaba sa kanya. So yun po ang bautismo na dapat natin gawin.
hindi po sa loob ng simbahan. Ang bautismo na gawin natin ay yun po mga kapatid, dapat doon po sa ilog. Kasi ang sa simbahan, yun po talaga ang paghandog, no? Dedication sa bata. Yun po. So hindi po talaga pwede mga kapatid na ganun po ang ating akala, bautismado na po tayo. Ito i-biblical lang po natin, pero ito paano, marami tayong matutunan dito. Pagkatapos ng bautismo, umahon siya sa tubig, sa ilog. Nang umahon siya sa ilog, mga kapatid, bukas ang langit. Kaya nang iwan ng halimbawa ang Panginoon Kristo para tularan natin na kung anong ginawa sa kanya ng bata pa siya po ay inalay, ganun din tayo. Alay lang pala yun, ginawa ng mga magulang natin. Alay. Then paglaki ng Kristo, naglakad na po siya papunta ng Jordan galing sa Galilea. Ayun na po din. Yun na po ang nangyari mga kapatid, na talagang ang Biblia nagpapatunay na siya po ay papunta po ng Jordan at upang magpabautismo. So yan na po mga kapatid ang nangyari. So kaya, dapat ganun. Dapat ganun po ang ating paraan. No? Dapat ganun po ang ating paraan para po na hindi tayo mag-iba. Kasi kung mag-iba tayo mga kapatid, hindi natin alam kung tama ba itong ginagawa natin o mali ba ito. So kaya alam po natin ito talaga na ang bata pala ay hindi pwede ay tatanggap ng bautismo. Pag-alay lang po sa Panginoon yan. Kaya kung ganun ang nangyari sa iyo, so wala ka pang bautismo. Inalay ka lang. So binago lang nila ang alay, ginawang bautismo. Kasi biblical natin, alay lang po yung bata ipasok simbahan 33 days o 66 days ang babae. Ang lalaki, 33 days. So yun po ang Biblia. Kaya kung ganun po ang nangyari sa iyo at sinabi mo yung bautismado ka na at yun ang ginawa sa mga magulang mo, ang totoo, wala ka pang bautismo. Kung wala ka pang bautismo, hindi ka makakatanggap ng kapatawaran. Kasi ang bautismo, kapatawaran mo ito. So ang ginawa po ni Kristo, halimbawa na ito para tularan natin. Kasi anak siya ng Diyos. So bakit ginawa pa niya ito? Kasi ito po iniwan halimbawa upang tularan natin. Ayon po sa 1 Peter chapter 2:21. Nag-iwan siya ng halimbawa upang tularan natin. So meaning to say, kung ang bata ay pinasok po sa simbahan, pag-alay po yan. At pinangalan tayo nating magulang, lulito. Then, paglaki pala natin, ang bautismo, hindi na yan ginagawa sa simbahan. Doon na po yan sa ilog. Kasi yun po ang nangyari sa mga apostol. So kaya dapat malaman natin ito para po na malaman natin na wala pala tayong bautismo hanggang ngayon. Ang tanda na po natin, ilang taon na tayo? 50, 60, 70, 80? Kasi marami din na tumatanda na po na yun talaga ang inaasahan niya at akala niya na bautismado na siya kasi nang maliit pa siya, dinala na po sa simbahan ng magulang upang ito pala ay alay, hindi sana bautismo. So bakit baguhin natin ng anong kaibahan ng alay bautismo? Iba po, malaking kaibahan po ng alay at bautismo. Ang alay, paghandog sa Panginoon. Ang bautismo, yun po sa ilog ginagawa. At sa panahon ng apostolis, kapatawaran na po nating kasalanan yon. Di ba? So malaki pong kaibahan na kung yun po ang sundin natin, na batid, na sabihin natin ang alay bautismo, napakalayo po. No? Napakalayo po, binago po. So kapag binago mo ang salita ng Diyos, isa kang mangmang. Mangmang po ang tawag ni Apostol Pablo na mga nagbago po. Tandaan po natin na nagbago po ng salita ng Diyos. Mangmang ang tawag ni Apostol Pablo. No? Yan po ang wag natin hayaan na tawagin tayong mangmang. Masama po yung mangmang, walang alam. So kaya hindi pwede mga kapatid na hanggang ngayon, ang tanda na siguro natin, parang malapit na papanaw sa salimutan, wala pa tayong bautismo. Kasi maraming tumatanda na ngayon. Inaasahan pa rin nila na bautismo na sila maliit pa. Hindi po sa mga maliit ginagawa ang bautismo.
Kasi ang bautismo, ginagawa yan sa mga taong marunong na magsisi. Sinabi ko na nga, ang bata, wala po siyang kasalanan. 33 days ka ipasok simbahan, 66 ipasok simbahan, may makasalanan na ba yun? Magsisi ba yun? Paano magsisi yung 66 days? Isang buwan mahigit na, at saka isang buwan na, dalawang buwan mahigit, at saka isang buwan mahigit, paano magsisi yung bata? Kaya ang bautismo, 10 taon nagsisi. Ang alay, maliit pa talaga is ipasok po sa simbahan. Yun po ibig sabihin. So hindi naman tayo ninira, pero kailangan natin malaman ang katotohanan kasi ang sabi ni Apostol Pablo na pag sabihan mo ng minahon ang mga tao na sumasalungat, iba kapag kalooban sila ng Diyos na makapagsisi at malalaman ang katotohanan. Kasi minsan po talaga ay pinanindigan po natin na ating sabihin natin prinsipyo. Pinindigan po natin, pastor, bautismo lang ngayon, pastor. Kaya lang kami bautismuhan, malit pa ako, pastor. Diba? Mayroon, ganyan po ang sagot. So, hindi po bautismo yan, sinabi ko sa inyo. Ito po ginawa po lang natin para malaman natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan palaya po sa atin, hindi relihiyon. Kaya kung alipin ka ng samahan na yan, kung relihiyon niya, sabihin natin sinasakupan mo, kung ganun po ang ginawa sa iyo, so, ang tawag po ng Biblia sa mga tao hindi sumunod ng salita ng Diyos, binago ang salita ng Diyos, mangmang ang tawag ni Apostol Pablo. So, huwag naman mga kapatid, na gano'n na lang ang describe ng Biblia na kamangmangan, no? Kapag binago natin ang salita ng Diyos, kamangmangan po yan. Delikado po mga kapatid ang katayuan natin. Kasi kapamakan talaga ating kantungan kung baguhin natin ang Biblia. So, kung bata, hinibautismo ang gawin. Yan, seremonyas niya, tinatawag na pag-alay sa Panginoon, kung dedication. Dikit mo ang bata sa Panginoon, at saka yun. Pero wala nang alay nga na topa, bato-bato, kalapati, kasi Kristo inalay na po. So, linisin po yan sa pamagitan ng pangalan na ating Panginoon Kristo. Yun po ang ginawa natin sa bata. Yan po ginawa natin pag seremonyas po ng pag-alay. Wala na pong kalapati, bato-bato o topa, isang taon gulang, bato-bato, kalapati, kundi ang pangalan sa Kristo mga kapatid ang maglilinis na po. So yun na po ang mga kapatid dapat natin gawin. Now, nabautismo si Kristo, mga kapatid, bumukas ang langit. At saka, may Espiritu ng Diyos na pumatong sa kanyang balikat. 17, at may busis na rinig mula sa langit na sinasabi, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalugdan. So confirm, after baptize, maging anak tayo ng Diyos. Di mo ba gusto maging anak tayo ng Diyos? So natin alam na ito pala ang bautismo ginawa natin. Dito tayo na-confirm na tayo po talaga ay bukas ang langit at ang Espiritu ng Diyos ay ito po ay kagabay natin bawat araw na magtuturo sa atin ng tama. At sa 17, may busis sa langit nang sasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalugdan. Sa bautismo pala nag-anak tayo, pagtanggap natin sa pangalan na yan. So confirm po ang Biblia. Piniputin ng iba ng direksyon ng Biblia. Ito talaga ay pinapangalan natin para po na malaman natin ang totoo. Mahirap na mabatid na umasa lang po tayo ng walang maasahan. No? Huwag naman mga kapatid. Tanggapin ang katotohanan na kung ganito po ang nangyari sa atin ng bata pa tayo, wala pa tayong bautismo. Ako din, nangyari ito sa akin din. Pagdating ng mag-30 na po ako, is September 30, 2003. So, malapit na ako, mga kapatid, mag-30 na talaga ako. 30 ako na bautismo din. Kasi 73 ako, 2003 na bautismo ako, February ako, September. So 30 talaga, no? 30 aking gulang, ako po na bautismo, rebaptize. So ganoon po. So to God be glory, alam ko ang katotohanan na ako po ay ginamit ng Panginoon na mga tagapangaral kung nag-aaral ng Biblia. Alam ko, ito nagpatatag sa akin na may kasiguruan na talaga tayo.
dumaan sa pagsubok, dumaan tayo sa suliranin, problema sa buhay, nandito pa rin tayo. Dahil po sa pag-asa na ito, na confirm talaga, tayo pala ang totoo na nabautismuhan na po. Pero kung bata pa tayo, ayaw sa ating akala, wala pa tayong bautismo. Na malapit na mag-30 kasi ang Biblia dito sa Lucas 3:23, malapit na po siya mag-30, nagpabautismo. Kapatid, dito po sa Lucas 3:23. Mga 3 taon gulang na si Jesus nang nagsimula siyang mangaral, kung nagsimula siya sa kanyang gawain. Magta-30 taon. So meaning, after baptized, 40 days and 40 nights, Jesus to fasting. No? 40 days and 40 nights. After that, Jesus to beginning to sharing, to preaching the Word of God. So, nag-umpisa na po siya, nagpapahayag ng salita ng Diyos tungkol po ng kaharian ng langit. So, malapit na mag-30 siya ng bautismo kasi 40 days lang po in 40 night ang agwat lang po, 4 na pong araw, 4 na pong gabi, nag-umpisa na po siya ng aral pagkatapos siya na bautismuhan. So, yun po, malapit na po siya mag-30. Okay ha? Maliwanag ang Biblia na kung yun po ang nangyari sa atin, na maliit pa ito nasa natin, akala natin yun talaga, at minsan po talaga ay pinagtanggol natin ang ating pananampalataya, ang ating tutunan, pero baka mali. So ayaw ng Diyos na mali po pala ang ating akala. Kasi hindi natin na akala tama, may akala po mali, may akala na tama din. No? So yun po, kinukorreksyon tayo ng Panginoon para po tayo po ay yung akala natin ay hindi mali. Yung inakala natin, tama talaga ang aking akala, tama ang aking nalalaman. Yun po. So, ganun mga kapatid. Isa sinabi na, yun ang akala ko. So, may akala po na tama. Kasi akala hindi siguro. Akala nga. Pero may akala po na tama. Tama ang akala ko. Tama ang hinala ko. Ganun. So, ganun po. Parang iniisipan mo lang, tama ba ito? Mali ba ito? So, napatunayan mo na tama. Tama pala. Akala ko kasi hindi tama. Di ba? Akala ko kasi mali yun. So, pero tama pala. Pero may akala talaga na mali. Mali pala yung akala ko. Akala ko kasi yun ang dapat kong gawin. Yun pala, hindi. Mayroon naman akala na, tama aking akala. Tama aking akala. Akala ko talaga na hindi tama yun. Yun pala, tama. Di ba? Akala ko kasi hindi yun totoo. Di ba? Totoo pala. Di ba? May akala po na tama. Akala ko kasi malayo pa. Akala ko hindi itong bayan na ito. Pero ito pala ang bahay. Ito pala ang bahay mo. So akala niya hindi ito bahay mo. Pero nalaman niya ng bandang huli, ito pala yung bahay mo talaga. Akala ko hindi sa'yo. Pero yun pala. Tama ang akala mo. So may akala naman na mali talaga. Akala ko kasi. Di ba? Ganun po. So huwag natin idaan sa akala. Kasi pag akala, 50-50 po yan. Maring tama o mali. Now, dahil ito po ang isang halimbawa, kapatid, na iniwan na po ni Kristo, tularan po natin. No? 1 Peter chapter 2:21. Ito po sinabi po ni Apostol Pedro. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawa na dapat natin tularan, ito ang dahilan kung bakit tinawag tayo para tularan natin ang buhay ni Kristo. Now, alam naman natin, maliit pa siya, 30 days pa siya, inalay kay Padre Simeon, paglaki niya, nagpabautismo. Bakit ngayon natin ito sundin? Natin ito gawin? Na ito ginawa ni Kristo po para halimbawa sa atin ng mga kanyang kapatid. Kapatid ba tayo ng Panginoon Kristo? Kapatid tayo po kasi siya ang panganay na anak. Panganay na anak at tayo naging kapatid sa pangitan na po niya. Kaya Pastor, may mabasa ba kayo ang kapatid mo si Kristo? Mayroon po. Mateo 12,
49:50. Pakinggan natin ha, kung sino po ituruin niya kapatid. Tayo po yan na naging masunurin po. Hallelujah, sa kalooban natin, Diyos Ama na nasa langit. 12:49-50. Itinuro niya ang kanyang tagasunod niya at sinabi, ito ang aking ina at aking mga kapatid. 50. Sapagkat ang sino man sumunod ng kalooban ng aking Ama na sa langit, ang siya kong ina at aking mga kapatid. Di ba? Kasi panganib po siya na anak, sinugot sa limutan para isilang kay Maria, para mag-isang tayo diyan sa kanyang kamatayan sa krus. At dahil po siya, kanyang ginagawa ay nakamit natin ang kaligtasan. Tama po. Naging kapatid tayo ng Panginoon? Oo. Dahil po sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit. Ngayon, sinusundin ang relihiyon, si pastor ba? Si father ba? Hindi po. Ang Diyos. Si father, si pastor, ginamit po ng Diyos para turuan tayo ng kanyang salita. Pero kung sumunod ng pastor, sumunod ng father, sino man ang tuturo na iba sa nakasulat, huwag na. Kasi dagdag na po yan at may parusa na po yung dagdag. Di ba? No. Kung wala ka pang bautismo, magpabautismo ka na. Kasi kung darating si kamatayan, wala kang bautismo, pananagutan mo ang iyong ginagawa. Pananagutan mo. Nakatago man o nahayag sa araw ng paghukom. Ecclesiastes 12:14. Pakinggan natin. Ito po ang sinabi sa 12:14 sa Ecclesiastes. Sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat nating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. Diba? Hatulan tayong lahat. Ngayon, kung hindi mo natanggap ang kapatawaran na dito pa sa lupa tayo, pagharap natin sa hatol, ikaw ang mananagot. Paano mo yan? Paano bayaran natin ating kamalian sa bawat araw, seconds, minuto, oras man nagkamali tayo? Nakasulot pa doon sa aklat ng gawa, doon sa langit. Napakahaba na sa listahan natin. No? Paano bayaran yan? Dugo lang po ang kabayaran. No? Pantubos ng utang natin sa kasalanan, pantubos ang dugo ng ating Panginoon Kristo. Levi 12 sa Hebreo. Pakinggan natin. Ito po ang sinabi ng San Pablo. Hebreo 9:12. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar. At hindi dugo ng kambing o guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ano ba? So ngayon, paano natin mapapatunayan na tinubos na tayo? Sa akala lang natin, hindi po. Kailangan may proof tayo sa Biblia. Dapat i-prove natin sa Biblia na totoo talaga. Mayroon na tayong katubusan. Dahil po alam na namatay siya upang nupigin ang kapangyarihan ng kamatayan. Na ito po'y kasalanan. Na kung hindi ka nakasama sa kanyang kamatayan, na tayo ang mananagot pagdating ng hatol. Paano bayaran natin yon? Kaya nga, dahil walang matidula kahit isa, na paritong anak ng Diyos para po sa lahat. Tama lang ang 3:16 sa Juan 3:16. Ganun lamang pag-ibig ng Diyos, sa kanyang gandang loob pinaparito ang kanyang kaisa-isang anak, upang lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kasi ang lahat ng manampalataya, bautismado po sila sa pangalan ni Jesus. Kaya kung wala kang bautismo, may panampalataya ka kulang. Kasi si Marcos ang patunay, ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ngayon, kung wala ka pang bautismo, may panampalataya ka na nga, maaga ka pang gumising papunta ng simbahan, wala ka pang bautismo. Pagkamatay natin, tayo pa rin ang mananagot sa ating mga kasalanan. Pero, kung bautismado na tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, buhay pa tayo kay Kristo na po tayo. Kahapon po dito nagtapos, balikan natin ang Colosas 2:12. Ito po ang ating last verse kahapon. Balikan natin ito. Ininibig na kayong kasama ni Kristo ng
bautismuhan kayo. At dahil kay Kristo na kayo, muli na kayong binuhay kasama niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Sa bautismo pala, dito tayo, kapatid, nalibing kasama niya. Alam naman natin siya muling nabuhay. At kaya sinabi dito na muli kayong binuhay. So buhay na tayo pala. Kahit na hindi pa tayo namatay, buhay na tayo pala sa paningin ng Diyos kapag bautismado na po tayo. Napaganda po. Kung bautismado na tayo ngayon, wala tayong pagdalawang isip o pag-anilangan dahil ang Biblia ang nagpapatunay dito, inilibing na kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. Kaya kung bautismado ka na, so huwag ka nang magdalawang isip, huwag ka nang manghina, huwag ka nang babalik sa salimutan kasi secure na po tayo. Mayroon na tayong katibayan at kasiguruan sa kanyang pagparito. Kasi yung pagparito niya, yung kay Kristo lang po. Yung mga bautismado lang na nagpapatuloy. May bautismado naman ngayon na bumalik naman sa salimutan. Malaki ang parusa kapag ganun din. Bautismado na tayo. Balik tayo sa salimutan. Dati, ang ginagawa natin, mainit tayo sa paglilingkod. Ngayon, hindi na. Ang isang buwan na 4 na linggo, naging 1, 2, 3, wala na pong pang-4 na linggo. So, naging 3 linggo, 2 linggo, 1 linggo, at minsan wala pong linggo. No, kapag nanghina na po tayo sa pananampalataya, mahirap na po ang simbahan puntahan dahil po ang ating pananampalataya hinakita ng Panginoon. Sana mga kapatid, nagkatulong po sa atin ito. Itong bautismo talaga, kailangan natin ito. Now, ang bautismo apostolis, Acts 2:38, ang sabi ni Apostol Pedro, magsisi kayo at magpabautismo kayo. So, ang pagsisi, sinasama ng bautismo. Kaya kung marami nagsisi, walang bautismo, hindi pagsisi yan. Kasi ang pagsisi, pagtalikod. Iba po ang nangupisal. Iba po yung nangupisal na tinanggap mo ang kamalian mo, pero ang pagsisi, pagtalikod. Kaya pag nagtalikod natin sa ating kasalanan, sinasama ng bautismo para matanggap ang kapatawaran, at yun na po, nalibing na tayong kasama ni Kristo. At muli na tayong binuhay dahil po sa bautismo na yan. Acts 2:38, kung gawa, Kabanata 2, talata 38. So yun na po mga kapatid, ang bautismo na pinapangaral din natin ngayon sa mga araw na ito, na sana po magkaisa tayo sa bautismo na yan para po na mabuhay ang pag-asa natin at magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So walang ibang bautismo, in the name of Jesus Christ. Kung sabihin natin na Mateo 20:19, bautismo din yung pastor, yun po ang utos. At tingnan natin saan po tinutupad at ginagawa yung utos na yan, doon tayo sa paggawa. Kasi hindi tayo inutusan dyan ang mga apostol. So minsan kasi may mga tao ngayon na nag-adapt po dyan ng verse, Mateo 20:19. So hayaan natin sila, panampalataya po nila yun. Ang panampalataya natin galing sa Diyos, ito po ang turo sa atin. Ang bautismo pala ng totoo, Iglesia ng Diyos, manampalataya, pangalan po ng ating Panginoon Kristo. So ingat tayo mga kapatid. Sana po, video lang kasi ito, tama na po itong video natin. Maraming salamat po sa mga verse natin. Kung bautismo po usapan, ang bautismo para sa matanda, hindi sa bata. No? At ang bautismo, hindi ginagawa sa simbahan, ginagawa ito sa ilog. At ang bautismo, ito'y tanda ng pagsisi. Isa Mateo 3:11, binautismo ako kayo, tanda ng pagsisi, sabi ni John the Baptist. So, bautismo pala, tanda ng pagsisi. So, yun po mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa araw na ito. Sana po, kalooban tayo ng Panginoon, ng pangunawa, at magawa natin ang totoong bautismo, magkaisa tayo sa pangalan na yan, at kahit magkaibang karatula, huwag mo nang sabihin na ibang karatula mo, ibang karatula ko, na hindi ka magkaisa ng pangalan na ito. Pwede. Kahit anong karatula, basta ang bautismo, in the name of Jesus Christ, magpabautismo tayo. Pero kung may doktrina po na wala sa Biblia, huwag tayong susunod. Ang importante, bautismado sa kapatawaran at ang aral ng Diyos, yun ang sundin natin. No? So maraming salamat po ulit sa lahat natin mga viewers. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus. Basta Tumaka Apostolic, Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace. Be with you us. By Jesus Christ. Amen.